Magandang hapon, ngayon ay August 3, 2026. Narito ang update ukol sa monitor natin na si Bagyong Luis. Kaninang 1 p.m. huling namataan yung sentro ni Bagyong Luis sa coastal waters ng Palanan, Isabela. Tagay nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. North-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour, and makita natin dito sa ating satellite animation, bagamat yung sentro ni Bagyong Luis ay nasa karagatan pa, yung mga kaulapan po na dala nito ay mostly nasasakop pa rin yung malaking bahagi ng Luzon. Kung saan ina-expect natin, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan sa malaking area ng Luzon, lalong-lalo na po dito sa may northern and central Luzon, dito sa Metro Manila at sa bahagi din po ng Calabarzon. Hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan pa din na ina-expect natin, kaya doble ingat at pagiging alerto pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And bukod din po dito, may dala din na malalakas na hangin itong si Bagyong Luis. Posible pa rin po yung bugso ng malakas na hangin, lalo na dito sa may northern or sa eastern section ng northern and central Luzon. Dito po yan sa area ng Cagayan Valley, yung ilang bahagi ng Cagayan Valley, maging ilang area din po ng Aurora at yung eastern side din po ng Cordillera Administrative Region. Kaya again, pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. And bukod naman po dito kay Bagyong Luis, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, yung typhoon na may international name na Dolphin. Huli pong namataan yung sentro nito sa line 2,670 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Tagay nito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 190 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour, and ngayon wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And generally, magiging northwestward po yung pagkilos nito. So, ina-expect natin sa mga susunod na araw, posible po itong lumapit dito sa may northeastern boundary ng ating power line. And hindi rin po natin i-rule out yung possibility na pumasok po ito sa loob ng ating area of responsibility at maaring sumilit po ito lamang dito sa ating area of responsibility. But either of these scenarios po, in-expect natin sa mga susunod na araw, itong si Typhoon Dolphin yung mag-enhance ng habagat natin. And yung habagat naman po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa western sections ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. And so ngayon din po, itong dalawang weather disturbances natin na ito is bahagyang nai-influence na nila yung ating habagat. Hindi pa po ganun kalakas yung habagat natin, but for now, prevailing na po ito dito sa may western section ng Visayas, maging sa area ng Palawan, kung saan dito po yung mga ina-expect natin na may mga scattered ng mga pag-ulan, dala po ng habagat for the next 24 hours. So, pag-iingat po para sa ating mga kababayan din. And ito naman yung ating latest forecast track analysis ni Bagyong Luis. So generally, in the next 12 hours, patuloy po itong kikilos pa northwestward, lalapit or magla-landfall po ito dito sa may area ng northern Luzon. Posible po yan mamayang gabi or bukas ng early morning. Afterwards naman po is posibleng mas maging mabagal yung pagkilos nito or almost stationary siya dito sa may silangan ng Northern Luzon bago po ito tuluyang kumilos pa kanan or mag-recurve palayo po ng ating landmass. So nakita natin hanggang ngayon, mula ngayon hanggang bukas, doon pa rin po natin mararamdaman yung bugso ng mga malalakas na hangin na dala nito ni Bagyong Luis dito sa may area ng Northern and Central Luzon, dito po sa eastern sections ng mga areas na ito. And yung ganito pong kalakas na hangin, posible pa rin po itong magdulot ng damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light materials, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, yung mga pag-ulan magpapatuloy pa rin ngayon hanggang bukas for most areas of Luzon na dala ni Bagyong Luis. And in terms of intensity naman po, nakita natin, mamaintain niya yung tropical depression category niya habang malapit po siya dito sa may area ng northern and central Luzon.
And ina-expect po natin kapag nag-curve na po ito, most likely by Wednesday naman is magda-downgrade pa ito into a low pressure area. So hindi na po natin siya ina-expect na lalabas ng ating area of responsibility as a bagyo. Posible pong habang nasa loob siya ng PAR is maluson na po ito and sumama yung circulation niya dito sa isa pa nating minomonitor na si Bagyong Dolphin. So by this time po ng Wednesday, posibleng si Bagyong Dolphin naman is malapit na po dito sa ating area of responsibility sa northeastern boundary ng PAR. So by that time din po yung possible na i-enhance na niya yung habagat natin. So again, yung mga pagulan po natin for today and tomorrow, for most of Luzon is dala pa rin po ni Bagyong Luis. Then afterwards, mostly Tuesday afternoon or gabi onwards is dala naman po na ng habagat. Para naman po sa mga malalakas na hangin muli na dala ni Bagyong Luis, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 1 sa central and eastern portions ng Cagayan, maging sa Isabela, Quirino, sa eastern and southern portions ng Apayao, sa eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, maging sa northern portion ng Aurora. So ito po mga areas na ito makakaranas ng mga bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Luis. Kaya pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantalang sa mga pagulan naman, hanggang sa malalakas pa rin po yung mga pagulan na ating mararanasan sa area ng Pangasinan. Posible po ngayon hanggang bukas ng tanghali yung more than 200 millimeters of rainfall. While for the area of La Union, Tarlac, Zambales at Bataan naman, posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall. While 50 to 100 millimeters of rainfall naman yung na-expect natin sa Ilocos Sur, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Isabela, maging sa Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, at Batangas. Ito po mga pagulan nito ay dala po lahat ni Bagyong Luis. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kabayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, by tomorrow noon naman po to Wednesday noon, expect pa rin natin, possible pa rin yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa La Union, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Dala po ito ni Bagyong Luis. Samantala sa Occidental Mindoro naman, possible din yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Dala naman po ito ng habagat. While 50 to 100 naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna. Dala pa rin po ito ni Bagyong Luis. While for the area of Antique naman, possible din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dala naman po ito ng habagat. And from Wednesday noon naman to Thursday noon, ina-expect po natin patuloy pa rin yung mga pag-ulan, lalo na for the western section ng Luzon at Visayas. Possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa area din po ng Antique. Ito po ay dala na ng habagat. So again, ina-expect natin yung epekto ni Bagyong Luis in terms of pag-ulan is hanggang bukas po ng Martes, but for the rest of the week, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin for most of Luzon and some areas of Visayas. And kung saan ina-expect natin yung Wednesday onwards po is dala naman po ng enhanced southwest monsoon natin. Sa ngayon, yung lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning and posible pong sa mga susunod na araw is maging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan dito sa may ilang areas po ng Northern Luzon. Bukod naman po sa mga areas natin under wind signals, posible din po yung bugso ng mga malalakas na hangin dala ng habagat at ng periphery ni Bagyong Luis dito sa may malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang areas din po ng Mindanao from today hanggang Wednesday. Patuloy po tayo magantabang